sinabi ng yumaong Senador Miriam Defensor Santiago sa kanyang mga kasamahan na ang mga senator judge sa panahon ng impeachment trial ay hindi maaaring gumawa ng mga motion at maaari lamang humingi ng mga paglilinaw. Ito ang sinabi ni dating Senate President Vicente Tito Soto III noong Biyernes na tila mga nagbubulag-bulangat sa ngayon ng mga miyembro at baguang mga senador. Sa isang mensahe sa mga mamahayag, sinabi ni Soto na ang desisyon ng Senado na ibalik ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kapulungan ng mga kinatawan batay sa isang motion na inihain ng isang senator judge ay mali dahil tanging ang depensa at prosecution lamang ang pinapayagang maghain ng mga motion. Sabi pa niya, Senator Miriam, who was a former RTC, Regional Trial Court Judge, taught me that in the 11th Congress, senator judges can only ask question for clarification. Ayon kay Soto, dapat pag-aralan ng mga senador ang mga alintuntunin ng Senado bago ito magsalita, na binibigyan din na dahil hindi taas ang pinagbabawal ng mga alintuntunin ang pagbabalik ng articles of impeachment, hindi ito automatikong nangungulugan na pinapayagan silang gawin ito. Sa madaling salita, sinabi nito na ang mga henerasyon ng mga senador ngayon ay mga kulang sa pag-aaral at hindi alam ang tunay na konstitusyon sa ating bansa na basta na lamang nagpapadala sa dikta ng ilang mga impluensyang tao. Masarap nga namang sabihin na matalino nga ang mga ito sa mata ng nakararami, pero napakababa naman ng IQ sa loob-loob nito. Saad niya, I suggest that the present crop of senators, especially the newer ones, read our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and others. The reason for the rub and the decorum, aral-aral muna bago putak, study first before speaking nonsense. Noong Martes ng gabi, inaprubahan ng 18 senator judges ang motion ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagbabalik ng articles of impeachment laban kay Duterte sa House of Representatives. Hinangad ng remand ng pangalagaan ang mga limitasyon ng konstitusyon at mga hangganan ng jurisdiksyon. Dalawang alalahanin ang binanggit. Ang mga artikulo ay maaaring lumabag sa tuntunin ng konstitusyon na nagpapaintulot lamang sa isang impeachment complaint bawat opisyal at maaari silang manghimasok sa jurisdiksyon at otoridad ng papasok sa 20th Congress. Sa kabilang banda, hindi naman nagsawalang bahala ang dalawa sa nasabing 18 senador na nag-aproba sa motion para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sinabi nina Senator Chis Escudero at Senator Ruben Padilla sa pamamagitan ng kanilang PRO na magkita na lamang sila ni Senator Tito Soto sa tamang decorum at sa nalalapit na pagbubukas ng bagong sesyon sa Senado. Huwag daw ito putak ng putak sa harap ng media habang hindi pa ito formal na nakakaupo bilang senador. Ayon kina Chis at Ruben, wala umanong karapatan si Soto na pagsabihan sila na mag-aral muli sa mga batas at mga konstitusyon ng ating bansa dahil una pa lamang alam na nila ito bago pa man nila pasukin ang mundo ng politika. Noong February 5, na-impeach si BP Sara matapos magsampa at pumirma ang 215 mga mababatas sa isang na-verify na impeachment complaint dahil sa mga aligasyon na maling paggamit ng mga kumpidensyal na pondo sa kanyang mga opisina at mga banta na nakadirekta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.